Disclaimer: the views and opinions expressed in this video are solely those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Diary of an OFW or Audio Media. We are not responsible for any actions taken based on the content discussed. Isa na naman magandang kwentuhan na meron tayo ngayon dahil kasama natin ang isang OFW dito sa Czech Republic. At ang story niya ay medyo kakaiba kumpara sa mga previous na na-interview natin. No? So, alamin natin kung ano yung willing niyang i-share na storya at konting idea kung paano siya nakarating at nagtrabaho dito sa Czech Republic. So, abangan niyo yan dito lang sa Diary of an OFW kung saan ito ang kwento ito niyo. ang kwento niyo. Sigaw sa mundo, ito ang kwento nyo. So, today, kasama natin si Ate Jen. Welcome, Ate Jen. Salamat po at pinaunlakan nyo kami. Thank you. Natuloy din. Natuloy din sa kakaplano, no? So, Ate Jen, lagi namin tinatanong sa unang question, no? Paano po ba kayo nakarating dito sa Czech Republic? Bale, nag-apply ako online. It's Pinas. Kasi, before kasi nag-apply ako sa Taiwan, bagsak sa height, ganyan. Middle East, ganun din. Tapos, trinay ko mag-apply online. Sa work abroad. Work abroad? Yeah. Oh, okay. Tapos, kay EDI, kita ko siya. Tapos, 24 hours lang ata nung nag-send ako ng application. 24 hours? Yeah, 24 hours lang nun. Tapos, nag-response sila, pinapunta ako sa Manila. Tapos, from Naga to Manila, 8 to 10 hours. So, nagbiyahe ka pa from Naga to Manila para lang mag-apply sa EDI? Walk-in, kasi meron silang exam. Meron silang exam nun, tapos physical interview na din. So magkasunod na siya. Pag Oo. nakapasa ka sa exam interview agad. Yeah, oo. Initial pa lang, wala pa employer, wala. Wala pa. Initial interview pa lang siya. Tapos, hindi ko matandaan yung date exact nun. Tapos, nag-leave na ako nun sa trabaho ko. Parang ang paalam ko lang is emergency. Kasi hindi pwedeng isabi na nag-apply ka Hindi pwede. abroad. Oo, yeah, hindi pwedeng isabi. Tapos, nung nasa Manila na ako nun, parang dumating ako ng 4 a.m. And then, diretso na ako sa Makati. Tapos kami ata yung pinaka-last batch na na-interview. Eh, kailangan ko pa siyang bumalik. After ng interview namin, hindi naman sinabi kung pasado ka or hindi. Malalaman mo pa siya parang 2 days after ata. And then, babiyahe na naman ako pabalik ng Bicol kasi may pasok na naman ako sa office So, kinabukasan. balikan lang yun. Balikan, ganun lang yung rotation ko nun. Then parang after 1 week ata kami tinawagan, napasado ako for final. For final interview For na. final para This na time sa with employer na. employer na. Hindi gano'n na naman, tumakas na naman ako. Takas na naman ako sa office nun. Gano'n na naman yung ginawa ko nun. Pero ang ginawa ko nun is, papasok ko ng morning shift, dinediretso ka na siya ng 2 shift. Parang palit oras. Parang palit oras na lang siya. Ganun yung naging scenario nun para hindi na ako absent ng isang shift. Tapos diretso ko na sa Manila, tapos ang dami namin. Akala ko, ang ina-expect ko na lang nun, parang 50 lang kami. Tapos mga ilang kayo? Tapos, estimation? nung pagdating ko doon, ang haba na ng pila. Parang may mga batch na nauna sa taas. Tapos kami ata, yung after lunch na ata kami na na-interview. Tapos nung pagka-interview naman, smooth naman nung interview sa amin. Hindi mo pa siya malalaman kung pasado ka or hindi. Pasado ka or hindi. Tapos sinabi nung mga taga-agency na parang 50 lang yung selected. Tapos almost 300 or 400, hindi ko sure kung ganun kami karami nun. Sa batch namin batch namin nun. Tapos sinabi nila, 50 lang yung kailangan ng employer. Good thing. Madami ka nag-apply, pero 50 lang 50 kukuhanin. lang yung kukuhanin. And lucky din nakasama ka nun, Oo, for sure. pero parang nasa 100 ata kami nun na pinasa. Tapos, ang nangyari, kailangan ko na ulit bumalik ng Bicol. May ganun. Bubiyahin na naman ako pabalik kasi may trabaho na ako kinabukasan. Kailangan ko nun. Which is, yung pera ko lang nun is pamasahe lang. Balikan na pamasahe. Balikan lang pamasahe. Kasi kailangan ko mag-report dun sa trabaho ko ulit kinabukasan. Tapos sabi, antay na lang daw yung call kung nakapasa kami. Kasi parang meron pa atang batch kinabukasan. Hindi ko sure kung ganun yung nangyari sa amin. Kung meron batch ulit. And then, nung nandun ako sa Bicol, pumasok ako ng first shift namin.
Tapos mga alas 4, alas 3, wala. Di sabi ko, baka hindi na talaga ako pasado. Which is, nung pagdating ko na sa bahay, pagka-uwi ko, yun na yun, na-receive ko na yung text nung consultant ko na pasado nga raw ako. Di no choice kasi kailangan ko na naman bumalik ng Manila. Kailangan ko na naman bumalik ng Manila kasi magsasign ng job Job order. Mag-assign ng job Kontrata. order, ganun. Tapos, niyangarag na naman ako, no, kasi kailangan ko na naman tumakas doon sa isa kong trabaho. Kailangan ko na naman tumakas doon sa isa kong trabaho. Pero alam nung mga ibang kasama ko, Nag-a-apply ka. nag-a-apply na ako. Ganun na naman. Yung balik na naman ako doon sa Manila. Yun na yun, naging proseso. Tapos after, nung nagka-job, yun na yun, tuloy-tuloy na. Parang September, October, ganun. Nakaalis kami February na. So, mga ilang buwan po yun yung simula na nag-apply ka? Ay, pag-apply Less than a year, no? Kasi Oo, September almost, to January eh. Oo. 6 Parang months almost. almost, mga ganun. Mabilis lang. Oo, mabilis lang. Mabilis lang siya, pero pag wala ka kasing work sa iba, ganun, nakakabagot. Totoo naman. Nakakabagot mag-antay, ganun. Kaya kung nag-a-apply sa agency, or nakapasa na kayo, Huwag mo na magre-resign. huwag na magre-resign. Hanggat wala pang visa or huwag kayong magre-resign. Yeah. Yun nga yung ina-advise namin sa mga nag-a-apply, no? In fact, si Glenn, in-advise din niya yan dati. Sabi niya, may nag-a-apply ka, huwag ka muna mag-resign. Hanggat Yes. hindi ka nakakapag-medical, nakakapag-visa, huwag muna. Kasi nga, hindi mo alam kung anong pwedeng mangyayari. Yung sinabi niya dati na, hindi mo alam kung anong sorpresa ng buhay. True. Hindi mo alam yan. Kasi random yung kahit may schedule ka na ng visa, random yung paglabas ng ng visa mo. Hindi mo alam eh. Kasi hindi naman hawak yun ng agency or ano. Kaya kailangan mag-antay, pray. Ganun talaga. Pero aware ka na yung Czech Republic is parte ng Europe. At aware ka na sa bansang ito. Hindi ko nga alam ang Czech Republic. Saka rin pala. Hindi ko alam yung Czech Republic. Kasi, tapos kasama pala siya sa exam, yung, may exam kasi doon na parang ituturo mo yung map ng Ng Czech yung, Republic? yung sa Europe na gano'n, ituturo mo yung map ng Czech. Tapos yung kasama ko, yun na, parang may nagbigay ng tip na parang ganito. Siyempre, yung mga tapos na una ng interview, magtatanong ko, anong idea? Para magkaroon ka ba ng idea? Parang ganon. Sinabi na, yung map daw ng Czech Republic. Eh ako noon, yung 2 days ko na pabalik-balik, Bicol to Manila, lobat na talaga ako. Wala akong time mag-search, mga ganon. Kasi ang work ko sa Pinas is AutoCAD operator. Kaya AutoCAD ka! My gosh! So, aware ka sa mga software. Marunong ka sa AutoCAD. Talaga. Okay. Meron po. May knowledge naman po kahit paano. Tapos, yun na yun. Nung ako naman is, more on plotting kasi ako sa mga lupa, ganyan. Kaya, madali akong makamemorize ng Sa mapping. sa mga lupa. Yung drawing, ganon. Buti nga mo, yun lang yung tinandaan ko, yung drawing lang ng Czech. Tapos, nung tinaturo sa akin, nasaktuhan ko naman na yun. Yun yung ko. Ayun, papasalamat naman ako na nakapasa. So, nalaman mo lang ang Czech Republic sa mapa. Sa mapa. Tapos, nung nag-job order, tapos, nung on the spot na sinearch namin siya kung ano. At ang nangyari pa pala is, nakichat ako sa katrabaho ko na i-search kung ano yung Czech Republic. As in talaga parang 5 pila na lang ako na. 5 tao na lang ako na. Kinausap ko pa, chinat ko yung mga katrabaho ko doon sa Pinas na nasa office noon kung ano ang Czech Republic, na ano siya ng Poland, Germany, ganyan. Yun na yung sinagot ko. You really search siya, sabi nung HR. Pero hindi niya alam. Hindi niya alam. On the spot. On the spot talaga Urada pala yun. Oo, on the spot lang yun. May ganon. So, nung nalaman mo na dito pala sa Europe yung Czech Republic, ano yung unang pumasok sa isip mo na, ay, pupunta ako ng Europe, yung company na pagtatrabaho ka ba ng Europe? Anong unang pumasok sa isip mo? Euro. Unfortunately. Euro, hindi. Euro, totoo yun. Yung feeling ko, pag Euro, sabi ko, malaking pera. Pumasok, Pero hindi ko alam kung anong work, hindi ko alam kung anong trabaho. Kasi nag-apply ka lang, hindi mo alam kung anong position. Kung anong position. Ang nakalagay lang kasi dun is junior warehouse manipulator. Parang magtatrabaho ka lang sa warehouse na ganyan. Yun lang yung yun lang yung alam ko na ganon. Tapos nung pagdating namin dito,
yung expectation mo, yung in-expect ko na trabaho sa warehouse, na alam ko lang yung sinesearch ko, yun lang yung alam ko. Pero yung pagdating dito, Malayo-malayo. malayo. Isang buwan mo ako hindi makakausap. Gabi-gabi ako umiiyak nun. Yun nga eh, yung susunod kayo tatanong yung transition mo. Kasi AutoCAD, more on computer lang yan, nakaupo. Tapos pagdating mo dito, bubuhat ka, lalakad ka 12 oras, di ba? So, paano yung naging transition mo nun? Nung unang week namin, yung week namin na gano'n. Kasi napunta ako sa packing department eh. Sa packing ako na gano'n. Yung unang, makaka-adjust ka pa. Kasi parang yung time namin, kakatapos pa lang ng peak season. Paano pa lang siya. At saka yung time namin na yun, nung pagdating namin, pa lang yun, yung parang kasagsagan pa lang siya ng dami ng trabaho sa department namin. Parang simula pa lang. Oo, simula, marami na siya dati. Pero yung sa akin na baguhan, na gano'n, mabigat. As in, hindi ka, yung nakakangiti ka pa, hindi mo talaga makuha makangiti, hindi ka magsasalita. Meron tong time na parang, hindi ata ako makakain ng gabi, sobrang pagod, sobrang, basta, hindi mo yung may iyak ka na lang kasi, hindi mo siya in-expect na gano'n yung trabaho dito, na, di ba sa Pinas, pwede ka ang tawag nun, pwede kang Pahinga kung konti. Oo, dito hindi pwede. Kasi monitored ka. May mga CCTV, may pointing system ka na kailangang Imit. Hindi ka pwede, ang oras lang ng pahinga mo, it's either mag-CR ka para makaupo. Kasi maghapon ka nakatayo. Lakad, buhat, lahat yan gumikilos sa'yo. Tapos pag uwi mo pa sa bahay, kailangan mo pang, iba yung natin yung time zone. Kumbaga, ang ginagawa ko kasi nun para makausap ko yung family ko sa Pilipinas, is either gigising ako ng maaga para makausap sila. Bago ka pumasok. Bago ako papasok. Ganon yung ginagawa ko. So, kung 12 hours kang nagtatrabaho ko, yung 24 hours na yun na routine mo, 12 hours na nagtatrabaho, kailangan mong gumising ng maaga para makausap sila, mag-aasikaso ka pa ng mga baon, ganyan. Parang ang ending, swerte ka na kung nakaka 6 hours kang tulog. Oo, kasi pagdating mo, parang wala ka na rin halos magagawa kasi wala ka ng lakas. Wala ka ng lakas, energy, ganun, wala na. Plus the fact na kailangan pa kasi kasunin yung sarili mo, Yes, di ba? oo, isa Kasi pa wala yan. ka naman pwedeng asahan dito, di ba? Yan yung inaano ko. Tapos nung as month na ganun, nakaka-adjust ka naman na unti-unti. Na-adjust ko na yung sarili ko na ganun. Nung una, susuko na ba ako? Ganun. Gusto mo na mag-give up? Oo. Nagsisisi ka? Kasi, inaano ko na, sabi ko nga, yung pagod nandun na eh. Na, given na yun yung pagod. Tapos yung malungkot, yun, isa pa yun. Siyempre yung pagka-miss mo sa family. Halo-halo na yun. Noong una, hindi ko naman naiintindihan kung anong homesick. Yung mga first month, 2 months, hindi ko pa yan na-feel, hindi ko pa yan nararamdaman. Kasi excited ako. Kasi yung first month namin dito, lumalabas kami, yung ina-explore namin yung Prague. Gala-gala. Gala-gala. Yun pa. Yung parang pag-rest day namin, may time pa kami naggaganon. Parang na-excite kami lumabas, ganon. Halos hindi ko pa siya nararamdaman yung homesick. Siguro nung mga nagsawa na kami sa mga ganon, dun na, iba pala yung impact ng homesick. Yung pala yung homesick. Pag nasa bahay ka lang. Pag nasa bahay ka na, pagod ka na, mag-isa ka na, yung routine mo dati sa Pilipinas na kasama mo yung mga family mo, dito mag-isa ka lang. Pagod ka, wala kang mapagsabihan eh. Di ba? Pero may mga friends ka naman na nandyan. Pero syempre may kanya-kanyang buhay din may naman. kanya-kanyang buhay din yung mga yan. Yun, una ko naging friends dito, sila Kuya Glenn, sila Sent, yan yung mga una namin friends. Si Mel, yan yung lagi kami magkasama yan. Yan yung pinakaano namin ng mga una namin dito. So, kamusta naman? Nabanggit mo na yung yung adjustment kahit pa paano nakapag-adjust ka. Hindi ko natatanungin specifically kung magkano yung sinasahod mo kasi marami na tayo na interview na taga-alsa. Pero yung expectation mo pagdating sa sahod, masasabi mo ba na fair naman kung kahit papaano Oo. sa sinasahod mo tapos sa pagod mo? Oo. Malayo sa Pinas. I-compare ha, malayo siya. At worth yung pagod, oo.
Oo, pagod yung pagod mo. Kasi, nung nakaka-receive na ako nung malaking sahod, iniisip ko na lang, totoo to yun. Kasi minsan nakikita ko to sa, sa memes ng Facebook o kaya napopost to. Na yung pagod mo, nakakasanayan mo na lang yan araw-araw. Kung mag-give up ako, iniisip ko yung 300, 400s na kasama ko dati. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas, Nakasurvive ka nakasurvive ako. Tapos give up lang ako dahil sa pagod. Hindi ko gagawin yun. Kasi may mga umaasa sa akin. Kumbaga, eto pinangarap ko na tumatagal na makaalis, maganda, mabigyan ng, kahit paano makakapag-provide sa family ko na hindi ko dati nagagawa. Yung mga ganun. Kumbaga, kung pangarap siya ng iba para sa akin, sino ako para bumitaw ngayon dahil lang sa pagod? Totoo yun. Yung pagod kasi kahit na anong trabaho, Nakakapagod. meron talaga nakakapagod. Well, siguro, mas worse kasi yung 12 oras. Pero syempre, kung pagod lang ang usapan, lahat naman ng trabaho, pagod ka talaga. Tiyagaan lang talaga. Yung ibang hindi physically nagtatrabaho, stress ang kapalit nun. Yung mga nasa opisina, stress ang kapalit Yes, nun, di ba? totoo. So, meron at meron pa rin. Kung ngayon, kung give up ka nang dahil lang doon sa mga rason na yun, Yes. at the end of the day, ikaw pa rin yung mawawalan. Yan, Kumbaga. totoo. Malaki ang mawawala. Tama yung sinabi mo na kung ikukumpara mo naman dati yung 300 pesos na pagkakasya mo. Tapos ngayon na, tas give up ka lang dahil sa pagod. Pagod. Parang hindi worth it. Diba? Hindi. I like that mindset. Totoo yun. Kumbaga, kung nasaan ka ngayon, na posisyon, matagal mo tong pinagdasal. At binigay yun ni Lord sa'yo. Grateful ako araw-araw dahil sa ganun. Tsaka hindi lahat ng tao ay nakakapag-abroad. True. Maraming halos gawin na nilang lahat. Nasangla na ang lahat pero hindi makaalis-alis. Kaya nga, Ang swerte nyo kasi less than a year nakaalis kayo. Oo. Tapos kahit papano yung ALSA nag-i-improve na True. sa mga benefits, sa sahod, sa system. So malaki na yung adjustment compared dati. So napakaswerte yung mga Batch batch ninyo ngayon. oo nga daw. So, yun ang sa work around mo sa trabaho. Nabalitaan ko kasi, sinare sa akin ni Glenn, yung storya mo nga daw, kakaiba. Siyempre ako naman, lagi naman akong curious sa mga storya na yan. So, sinabi niya na ganito yung, niya, may anak kasi siya na ganyan situation. So, para lang sa mga manonood, no, bigyan mo nga kami ng konting idea. Kasi sa pagkakaalam ko, nabalitaan mo lang ito nung nandito ka na. So, pwede mong i-share yun or i-story yun. Actually, atong year lang na to na nangyari yun. Yung anak ko na lalaki, nag-iisang lalaki na ganun. Tapos, 7 years yung gap niya sa mga ate niya. And then, itong anak ko na to, February, nakadubulaya na ako. Napansin ko na nagsabi na sa akin na may pasa siya sa paa. Isang pasa pa lang yan. And then, parang isang araw ata lumipas, dumagdag. Meron na siya sa kamay. And then sabi ko sa nanay ko, tsaka sa mga kapatid ko, ipa-check up, baka kung ano yun. Kasi tinatanong ko yung bata. As baka paano sa school, ganyan. Tapos sabi niya, hindi naman daw. Hindi siya nilagnat or wala siyang sintomas na nagkasakit or Kasi malakas talaga siya. Yung mga anak ko is hindi sakitin. And then, nung pina-check up namin na ganyan, sa center pa nga pina-check up namin sa center na ganyan, niresetahan lang siya ng, tawag na ito, yung para sa dugo. Baka anemic lang daw. Kasi hindi naman nila makikita yan pag hindi sa laboratory test. Tapos, ginawa namin, nilipat namin siya sa ibang clinics. Nag-private na kami para mas mabilis yung result. Tapos, ganun pa din. And then, sabi ko, parang 2 days or 3 days lang ata nangyari. Pinaano ko na sa hospital, dun sa Taguig, na ipa-check up, pinalaboratory na, ganyan-ganyan. And then, sabi na ng doktor, ni-refer niya na ilipat namin sa Rizal. Rizal Medical Center. Doon na yun. Doon na ginawa lahat ng test, ng ganyan-ganyan. And then, sabi nung doktor, doon pa ako kina Kuya Glenn nun. Kasi nung dubalayan ako, sakto, nakabalik na si Kuya Glenn galing Pinas. Nandun ako sa kanya. And then, ang scenario pala neto, yung nanay ko,
Sabi ko nang ano daw yung result. Umiiyak siya, wala akong naintindihan ang naintindihan ko lang na sinasabi niya, may himatay daw si Yael, may himatay. Yun yung sabi niya. Di ako naman nagpapanik na. Sabi ko, anong may himatay? Hindi na siya makausap kasi umiiyak na siya. Yung nanay ko pati, high blood pati yan, tawag nun, madali siyang mag-hysterical, mag-ganyan. Ganon din ako. Tapos, dinala na sa hospital na ganyan. Ayun na, nung nilaboratory test na siya, lahat-lahat na. Tapos, sabi ng doktor na, ano ba yung term niya is, didiretsuhin na kita, sabi niya gano'n. Kasi tinanong ko na, ano po ba yung possible cause niya? Ikaw mismo nakipag-usap sa doktor? Oo, ako po yung kausap. Ano po ba yung sakit? Ano po ba yung, ba't nagkaganyan? Tapos, ang sabi na nung doktor, possible na, na sa dugo ang problema. Di ang nasa isip ko is, dugo is anemic. Yun lang yung nasa isip ko eh. Anemic lang siya, mababa yung dugo niya. Tapos sabi niya, wala pang pangalan yung sakit niya. Kasi nga, kailangan siyang i-BMA and May ibang laboratory pa na oo, gagawin. meron pa siyang laboratory na yung pangalan yung isa. Meron pa isa eh. Yung bone marrow aspirate. Yung kukuhanan siya ng liquid dun sa likod niya, dun sa epidural niya, para makuha yung, doon siya itetest. Tapos sabi nung doktor, didiretsuhin na kita, Mrs. Baka mamaya, baka lang naman, sabi niya ganyan. Baka leukemia. Leukemia is cancer na sakit sa dugo. Nag-abnormal yung tatlong yun. Yung red, white, and then yung platelets. Yung white blood niya is masyado na siyang bumaba. Sumadsad na yung white blood niya. O di ako noon, syempre, tulala ako eh. Kasi yung nasa isip ko noon, pagkasabi niya na leukemia, wala pa, hindi magsisingkin sa utak mo eh kung anong ibig sabihin ng leukemia. Sabi ko, leukemia nakakamatay. Yun yung, Yun yung unang pumasok sa isip oo, mo. hindi mo ako makaano nun. Buti nga ka mo, nandun sila Kuya Glenn, si Ate Ethel, mga nandun. Inaliw-aliw pa nila ako na ganun. Kasi nakamonitor ako eh, nung nasa ospital, nakamonitor ako na ganyan. And then, yung anak ko, wala pa siyang alam. Wala pa siyang alam na gano'n. Tapos, na ganyan, di sabi ng doktor, ipag-pray natin na baka hindi naman. Pero natin na, i-check na siya, kailangan nang makuha yung sa bone marrow nga. Na ganyan. Tapos, kasi never siyang na-hospital eh. First and last niya lang na nakapunta sa hospital. Nung naipanganak lang siya. Yun na yun. Tapos, after 1 week or 2 weeks, yun na yun. Nung kinausap na kami, na private, kinausap na kami na ganyan, na sabi, yun na yun, sabi ng doktor na meron na siyang leukemia, ALL, cancer of the blood, na which is napaka-common na ngayon sa mga bata. So may parang, meron ng parang record ang hospital na tumataas yung rate niyan. Yeah, By, lalo, ngayon. Ngayon, pabata ng pabata, pati ang may mga cancer. So, na-explain ba ng doctor kung paano nangyari yun? Hereditary ba? Sa genes ba? Or sa pagkain? Ang sabi ng doktor is, sa genes kasi wala kami makita na may ganun siya. Sa pagkain is, sabi niya, meron factor na naging ganun. May ganun, may ganun. Pero hindi na kasi niya sinabi kung na dito siya nagmula. Hindi na niya, parang ang pagka-explain ng doktor is, hindi na kailangan malaman kung saan para wala nang sisihan. Pero ang pagkasabi ng doktor is, hindi nyo kailangan sisihin ang sarili nyo. Ang main focus natin ngayon is, Gamutin. Oo, gamutin is chemotherapy. Doon na naman ako nag-hysterical. Kasi chemotherapy. ang alam ko lang na chemo is, makakalbo. Makakalbo lang siya. Manghihina yung katawan. Oo, manghihina yung katawan. Ganun lang yung ang alam ko na sa kanya. And then, pa ako nun? As in, lahat ng dasal ginawa ko nun bago pa lumabas yung result na ganun na nga siya. Tapos nung kinausap na kami one-on-one nung doktor, through video call na yung mga protocol na gagawin sa kanya, yung mga mangyayari sa kanya, parang niready na kami na ganun nga yung mangyayari. Magkakaroon siya ng 18 cycle chemo. Pag natapos yung phase 1 niya, ganun. And ngayon, Phase 1 pa lang yung 18 chemo?
parang meron siyang phase 1 and then magi-start yung, pero nagkikimo na siya. Nung inadmit siya, ini-start na siya ng mga chemo, yung steroids. Nire-ready yung katawan niya, parang chinek siya yung heart niya, yung lungs niya, liver, brain, lahat chinek yun. Which is good naman na wala pa naman natatamaan. Yun naman yung inano. Tapos, kailangan namin nun ng dugo. Donor. Ng dugo. Kasi sa public hospital, sa Pilipinas, kahit may blood bank ka, parang nire-required na may magdo-donate para palitan. Kahit any type ng dugo. Basta papalitan. Basta mapapalitan para pag kailangan ng bata ng dugo, kasi may case kasi sila na bababa yung hemoglobin nila. Kailangan nila ng blood transfusion. Hindi naman na pag nag-request ka, nandiyan Meron na. agad. Hindi ganun yun. May proseso pa. May proseso pa yun na kailangan na, parang kailangan natin ng dugo in the next ganito. Kailangan meron na siya naka-ready. Kaya nga nagpapasalamat ako dun sa mga nag-donate nung una, especially si Sent. Si Sent, na nung umuwi siya, isa siya sa nag-donate ng dugo. Oo, isa siya sa nag-donate ng dugo na para sa mga anak ko ganyan. Tsaka sa mga, basta lahat ng mga nag-donate ng dugo. Nung una, hindi ko yan iniintindi eh. Yung sa Red Cross na ganyan. Ngayon, mas lalo ko silang naiintindihan na appreciate na dugtong buhay talaga yun sa kanila. Sa mga cancer patients na mga ganyan. So, 18 na beses siyang makikimo, kumbaga. Ay, 18 cycles. 18 cycles. And then, ano yung gap po niya? Every month? Every week? Paano? Ngayon kasi, per month po kasi yung protocol niya. Okay. Parang patapos pa lang. Ngayon kasi, in-stop yung chemo niya gawa nung nagkasugat siya sa kamay, nabugbog sa turok na. Kasi kasi nahirapan yung mga nurse niya na kuhanan ng ugat. Kuhanan siya ng ugat. Tapos, yun lang yung nakukuha. Tapos, may instance kasi na yung tiglagyan ng swero niya, mahigpit. At saka parang naanohan na rin siguro niya, hindi niya sinasabi. Tapos, naano na lang na parang namaga. Sabi ko, namamaga. Tapos, siguro, natakot na rin siyang sabihin, baka mamaya, tuturo ka na naman. Di namaga ng ganon. Tapos, sabi ng doktor, i-compress lang daw, cold compress. And then, nung umuwi na siya, siguro nung sa sugat niya, kinukot-kot na niya, nagkasugat. Ang ano ng mga yan, mahihirapan silang gumaling kasi under chemo sila. Ang chemo po kasi is, pinapatay yung good and bad cells nila. Parehas, no? Parehas, oo. Kasi yung gamot naman kasi, hindi naman niya nadidetect kung good cells yun eh. Kaya pareho niyang namapatay na ganun. So, pag nagkakasugat sila, wala rin silang parang pang oo, kasi mababa yung immune system nila. And then, bawal sila magkaroon ng lagnat. Kasi kung may lagnat sila, may infection. Kung normal na lagnat sa atin, infection yun sa kanila. Pag sipon sa atin, pneumonia yun sa kanila. Kaya iniingatan na hindi siya ma-infect. Ganun. Pero ngayon, malakas pa siya. Titiktok pa, ganyan. Pero ngayon kasi, nung in-stop yung steroids niya, humina siyang kumain. Humina siyang kumain. Part naman yun ng side effects. Kasali siya sa side effects. Part din ng mga ano niya. And, ilang taon na po ba yung anak niya pala? 7. 7 years old pa lang siya? 7 years old pa lang. Yeah. Pero kung tutuusin, kung every month yung cycle niya, parang hindi pa siya ganun kalala. Kasi may mga nababalitaan ako na nagkikimo na every week talaga. Oo. Yun So, yung... parang nasa pa lang, starting level pa lang siguro yun sa Oo. kanya. Tsaka yun naman yung Certain stage. pinagpasalamat namin. And yun yung sabi Curable ng doktor pa. na naagapan siya at maagapan at curable siya through chemo. Matagal lang yung proseso. Pero yun, kasama talaga dasal. Tsaka bawal siya may stress. May ganun, kahit nagagalit ako sa mga ate niya. Pagdating sa kanya, hindi ako pwede magalit. Kasi ganun. Yeah. Kasi yun yung mahirap eh. Yung may sakit yung anak mo. Malayo ka. Yeah. Tapos, hindi mo, ano ba tawag doon? Yung physical ba? Yung emotional, hindi pa niya yun ma-appreciate na ano eh. Kasi bata pa eh. Hindi pa niya yun maano eh. Yung physical presence mo. Physical presence mo, yun yung mahirap.
Tapos, isa Kasi pa yan. bata pa rin, 7 years old pa lang. Oo. Gahanap talaga ng nanay. Yan. And then, isa pa, ito yung isa sa mga iniyakan ko dati. Bago siya ma-admit. Tapos, sinend sa akin nung anak kong kambal, yung sa CCTV, na parang sinabi na nga sa kanya na i-admit ka bukas, pupunta ka ng hospital, ganyan. Wala siyang, gumising siya ng mga 10 p.m. Siguro na-stress siya. Gumising siya ng alas 10 ng gabi, nakaluhod, nagdadasal. Oh. Yes. And then nakita mo yun? Kita ko yun. Sinend sa akin nung anak ko, mama, tingnan mo si Yael. Tapos, nagising daw yung isang kambal, tinitingnan niya, nagdadasal. Kasi nakaganyan siya, ganun. Tapos sabi ko, hindi pa niya naiintindihan. Tapos nung first week niya na na-admit sa hospital, may kasama na siyang mga kalbo, mga bata din, na ganyan na, nag-under chemo din. Tapos tinitingnan niya lang, tapos pag may tinuturukan yung mga bata, naawa lang siya. Hindi, wala pa siyang idea na ganun yung mangyayari sa kanya, na ganun yung gagawin sa kanya. Tapos sabi niya, mamaya ayoko makalbo Kasi parang tinanong ko yung doktor niya na, kailangan po bang ipaalam sa kanya kung ano yung sakit niya? Yeah. Then, ang advice ng doktor is, hindi muna, pero matatalino yung mga bata. Malalaman nila yan. Totoo yun, matatalino yung mga bata. Alam niya. So initially wala pa. Hanggang ngayon ba, hindi pa niya Alam na niya ngayon. Alam na niya. Oo. Alam na niya ngayon na may ganun siyang sakit. Pero Ano yung explain yun sa kanya? Parang hirap niya, no? ngayon kasi sa kanya is more on siya na pag may meron siya yung, which is makulit nga naman talaga yung, ayaw niya ng papainom ng ganun. Oo lang siya ng oo. Ayoko ng ganun. Basta Basta yung una niyang sinabi sa akin, ayokong makalbo Mama, ayokong makalbo. Hindi ka magaganyan. Sabi ko, hindi ka magaganyan. Yun lang yung ina-explain ko sa kanya. Tsaka kahit makalbo ka, ano naman yan Totoo pa rin. Totoo pa rin yan. Diba, parang kino-convince mo siya. Oo, na ganun. And then, parang nag-video call kami one time. Ginanon niya lang yung buhok niya. Natatanggal. May natanggal. Nasa hospital siya neto parang niya yun, following check-up niya. Tapos, sabi mo, hindi mo ako makakalbo. Ganun na siya. Di sabi ko sa mga kapatid ko, pakalbuhin na lang siya para unahan na natin. Parang wala na siyang pwedeng makita na natatanggal yung buhok niya. Ganun. Unahan na natin. Ganun ako. Di pinakalbo namin na ganyan. Tapos eto na, galing akong morning shift. Pauwi na kami. Alam ko na ngayong araw yung kinalbo siya. Tapos alam mo yung nakita ko siya na kinakalbo. Parang lalo, doon na naman nagsingkit sa akin. Sabi ko, yung umiyak. It's okay. Sabi ko, hindi kasi narinig ko pa kasi yung sabi ng kapatid ko na na naawa ko sa kanya. Yan sabi niya. Sabi ko na ang bata pa. And then, umiiyak talaga ako sa baso. Ang lakas. Oo, sobra. Nung pauwi kami, tapos, nung kasama ko si Mel, akala daw niya tumatawa ako kasi ang gali ko kasi sa bus. Naka-earphone lang ako niya, nanonood lang ako ng TikTok, ganyan. Tapos yun na yun, nung nakikita ko na siya, nung pinanood ko siya, nung pag-out ko, pinapanood ko siya, kinakalbo. Doon na lalo nag-sink in sa akin na Totoo na yung nangyayari. Oo, totoo na yung nangyayari. Sabi ko, kasi hindi ko pa siya tanggap nung una na gano'n na, alam ko lang may sakit siya, pero hindi ko pa siya tinatanggap. Hindi ko siya tinatanggap. Pero nakikita ko siya nag-chemo na. Kinakalbo na. Umiiyak talaga ako sa bus. Kahit anong pigil ko, hindi ko mapigilan. Tapos nung okay na siya, syempre hindi mo yung pwedeng ipakita sa kanila na ganun Kailangan na makita lang nila, strong si mama, ganyan. Ganun. Yun lang yung lagi kong iyaano sa kanila. Na lahat kami nakatutok ngayon sa kanya. Yun na yung pinagpapasalamat ko sa pamilya ko, sa mga kapatid ko, mga anak ko, ganun. Pero yun yung mahirap, yung malayo ka, may sakit yung anak mo. Yun nga kasi diba, medyo parang hindi ganun kasakit kung malalaman mo yung situation ng bata na nandun ka sa Pilipinas, tapos aalis ka. Kahit pa paano, diba, hindi ganun kahirap. Pero yung kasing situation mo, nandito ka na nung nalaman mo, so parang hirap talaga nun. Siyempre, gustong-gusto mo na nandiyan naka-agapay sa bata. Oo, tsaka recent lang na ganun. Kaya nga sabi ko, isa pa yan sa naiisip ko ngayon na ang galing ni Lord.
What if nagkasakit yung anak ko nasa Pilipinas ako? Paano ko may provide yung gamutan niya? Which is, tama na, sa public, ganyan, may mga benefits tayo sa public, sa PhilHealth, malasakit, malaking tulong yun. Yung gamutan niya, pamasahe niya, paano ko yung mapoprovide? Meron pa siyang mga ate pa na So, nag-aaral financially pa. struggle talaga. Financially, pag nasa Pilipinas ako, so ngayon sabi ko, isa pa yan sa pinagpapasalamat ko na, Lord, kaya ba dinala mo pa ako dito dahil may isa pa akong ganito. Di ba? Bukod sa nakakapagbigay ka pa sa kanila, nagkasakit pa siya. Minsan mapapathank you Lord ka na lang kasi, what if nandun ka sa Pinas, baka nag-iiyak na ako doon sa gilid. Naghahanap na akong kani-kanino mautangan. Ganun. Yeah. Kasi yung gamutan niya yung gamot niya is, kami yung nag-shoulder nun eh. Tuloy-tuloy yung gamot niya. Meron siyang maintenance na gamot, vitamins. Tapos meron din siya yung food supplement na galing dito na sobrang mahal sa Pinas. At yun, pinagpapasalamat ko sa mga katrabaho ko sa Alsa na pinagpadalhan ko yan. Isa po yan, katrabaho ko sa Alsa na pinagsabayan ko yan. As in, kinapalang ko talaga yung mukha ko magpasabay sa kanila kahit pa isa-isa. Isa yun kasi malakas yun sa dugo niya. And good thing naman na simulan nagtatake siya noon, hindi na siya nasasalinan ng dugo. So galing pa dito? Galing dito. At sobrang mahal nun sa Pinas. Isang tablet. Ano yun? Gamot? Tabletas? Herbal siya dito. May spirulina. Yun, isa yung set pinatake namin sa kanya. Kahit ayaw niya, pinilit talaga namin. So, kamusta naman po yung anak nyo ngayon? Kamusta siya? Pagka, nakakausap mo ba siya ng kamusta yung condition mo? Oo. Okay ka lang ba? Ganun ba? Ano siya, jolly siya ngayon. Masigla. Ano talaga siya, masigla talaga siya. Kahit nung masigla talaga siya. Siguro natutrauma na lang siya sa mga turok. Kasi pag sabi nga nung nanay ko ngayon, pag nakakita daw siya ng nurse, umiiyak na siya. Yun na yung traumatic sa kanya is, and advice din naman ng onco niya, ng doctors niya, na after ng chemo niya, kailangan niyang mag-psychological test, gawang mga trauma niya na hanggat maaari, yung stress niya, kailangan, hindi mo kasi, mas prone pala yung mga bata kasi sa stress. Kasi dadalhin nila hanggang lumakas. Tsaka yung emotional, yun yung nila. Kahit sabi mo anong gusto mo ganyan, anong gusto mo kainin, lahat i-offer mo sa kanya. Kung wala siyang panlasa, wala siyang kahit gusto niya pero hindi niya pa kayang kainin kasi naisusuka niya, wala siyang gana. Yun yung masakit sa part mo ngayon na kaya mo na muna siyang bilhan. Pero hindi niya pa kayang kainin. Ayaw niya. Hindi sa ayaw niya, kundi Hindi lang talaga niya kaya. hindi niya kaya, tsaka wala siyang panlasa. Kaya pag nakita mo siya ngayon, sobrang laki niya, sobrang manas niya ngayon. As in, ang tawag nga namin sa kanya is Baby Max kasi ang laki niya. Sobrang lumaki siya ngayon. Side effect din ng chemo. Side effect din yun ng chemo niya. Nakakala mo namamanas lang siya. Side effect din yun ng chemo niya. Isa yun sa mga niya. Yeah. Well, pasalamat na lang din tayo kahit papaano sa Pinas na may mga government institution, mga hospitals na kahit papaano hindi man fully covered yung hospitalization bill, kahit papaano nakakabawas. Yeah. And the fact na nandito ka, tama yung sabi mo kanina na grateful ka kasi kahit papaano meron kayong pangbabayad, pambili ng mga gamot niya. Pamasahe nila. Pamasahe, panggastos, sa araw-araw. Araw-araw. Yeah. So, yung kasing yung istorya mo is hindi yan common na napapublish namin. No? Kasi usually success, happiness, yung puro masasaya. Sabi ko, okay to kay Ate Jen kasi medyo mapapaiyak na. Tapos, you can expect ikaw pala iiyak. Hindi, Totoo siya. Kasi pag pinag-uusapan siya, siguro yung iba nakikita nila ako masaya lang, ganyan. Yeah, Kasi pagdating ko nga, nung nag-meet kami, patawa-tawa pa siya. Sabi niya, hindi ako iiyak. Kasi nga, sabi Hindi ko, kita na may problema. oo, kasi nga, yun din yung isa sa inaano nila sa akin, walang problema, pag-alagala lang. Kasi nga, iniisip ko nga na, anong ipopost ko yung malulungkot para ng buhay ko? Hindi na yan kasi nga, minsan, iniisip mo din na may pinagdadaanan ka na
Yung ipopost mo pa, ganun pa. Di, akala tuloy nila sa Pilipinas, ang saya mo dito. Yeah. Akala nila dito, nagwawaldas ka ng ano, paano-ano lang. Hindi nila alam yung struggle dito. Hindi nila alam yung buong kwento. Tsaka, be kind, lagi. Yeah. Palagi. Kasi hindi mo alam lahat ng pinagdadaanan ng mga kasama mo. Kahit nakikita mo masaya, hindi lahat yan. Nasaya, ganyan. Yun nga isang bagay na natutunan ko dito sa kaka-interview na huwag muna mag-judge sa tao. Kasi hindi mo alam kung ano yung meron sila ngayon. Yes, totoo. Kung masungit man sila dyan, suplado man sila sa'yo, kung na-experience mo man, pagpasensya mo na. Baka mamaya ay may problema din yung dinadala. Totoo. Di ba? Nung nalaman ko noon, patapos na yung vacation leave ko, yung Davelena ko. First day ko sa trabaho, parang ayoko makipag-usap eh. Kasi nga, syempre, isang buwan kang hindi pumasok, hindi mo sinakita. Ang unang tatanong niya sa'yo, uy, kamusta? Parang na-expect nila Yeah. hayahay yung Ayahay ka. vacation. Ang nangyari pa, first day ng trabaho ko, Davelena ko pa pala. Kumbaga, March 1, naka-vacation leave ko pa pala. Pumasok ako kasi hindi ko alam. Akala ko hanggang katapusan lang ako ng February. Pumasok ko ng March 1. Yung dalawang katrabaho ko, nung kasalubong nila ako na, Jen, ba't nandito ka? Pumasok ka? Kumusta? Ganyan. Kasi ako kasi parang pag tinanong na nila ako ng kumusta, ang naiisip ko agad, yung anak ko. Tapos hindi ako makapag-concentrate kasi nasa trabaho ako, nasa hospital pa yung anak mo. Iyon na yung kasagsagan na na-admit siya. Tapos pinauwi ako, ganyan. Tapos nung papasok na ako ng Monday, yun na yun na sabi ko, hindi pwedeng ganito to na dapat pag-work. Kasi ako ganun naman ako kasi pag trabaho, yung problema, iwan muna sa bahay. Sabi ko ganun. Kaya sinabihan ko sila, pag nasa trabaho tayo, huwag nating pag-usapan yun. Kasi magkaka-error ka eh. Hindi ka lalo makakapag-concentrate. Hindi ka makakapag-concentrate eh. Kaya hanggat maaari, hindi ko siya masyadong ino-open na ano. Pero may mga kaibigan ka na napagkakwentuhan, na open ka sa kanila. Oo, yun lang. Sa ngayon is pinipili ko muna kung sinong sabihan. Tapos, yun naman, magpapasalamat naman ako na ganun. And sa ngayon, hindi ko lahat nire-replyan yung mga nag-chat. Kasi hindi rin ako tumatanggap ngayon ng nag-open up sa akin ng may mga problema. Hindi Hindi mo pa capable na dalhin. Hindi ko muna siya ino-open. Hindi ko muna siya, kumbaga kung may problema ka, sinasabi mo sa akin, hindi muna mo kita madadala. ina-acknowledge na gano'n. Kasi, meron din ako eh. Mas mabigat yun sa'yo. Mas mabigat din sa akin. Kumbaga, mas ano pa sa akin, hindi ko muna kaya. Sa iba na lang. Tapos, pag may mga involved na ganyan, hindi muna ako ngayon sa mga ganyan. Sa ngayon, kaya kung nakikita niyo ako masaya, tapos suplada, hindi ako namamasip, pagpasensyahan niyo na ako. Dahil lang sa problema niya. Oo, Siyempre, pero hindi naman lahat. Mostly, hindi ko dinadala muna sa trabaho. Sa ganun. Pag nasa bahay na lang ako, ganun. sabi nga nila, professionalism na. Trabaho. Trabaho. Kasi parang unacceptable yan sa mga katrabaho mo or sa boss mo Yeah. na yung performance mo is maapektuhan because of naiintindihan nila for sure. Pero Hindi pwedeng laging ganun. hindi laging ganun. Hindi laging ganun. May consideration pa rin naman kahit paano. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa mga nangungumusta kahit hindi ko kayo nare-replyan or 2 days, 3 days bago ko kayo replyan. Ganun na ako ngayon, hindi na kagaya dati na on the spot Tsaka mas magre-reply. marami kang kailangan i-priority. Yes. Iisipin mo yung 24 hours mo, 12 hours ka nagtatrabaho. Pagdating mo sa bahay, 12 and a half hours na kasi isang kalahating oras na yung biyahe. Magluluto ka pa ganyan. Tapos gigising ka ng madaling araw para tumawag sa pamilya mo sa Pinas. Kailangan mo pa yun. Yung energy mo na yun, kailangan mo i-consume sa trabaho mo ulit. Ganun ulit yung gagawin mo. Ganun na yung naging cycle ko ngayon. So, kumbaga, sa sitwasyon mo ngayon, ano naman kung pagdating sa financial, kasi alam naman natin sa chemo is magastos din yan. Diba? Yun. So, sustainable para sa'yo. Oo, Financially sustainable. Kaya pa naman. Ang pinaka-challenge sa'yo is emotional kasi malayo ka sa bata pa. Yes, malayo ka sa kanya. And eto yung ginagawa niya ngayon. Kahit pinagbabawal na nung doktor niya, pag bini-BMA siya yung yung bone marrow aspirate, yung gamot is tinuturok sa epidural niya. Yun yung pinakamasakit. Kasi nga yung parang nung mga nasi-CS,
Ganon. Yung mga pampamanhid sa Ayan. CS. Doon tinutorok sa bone niya. Yun yung pinakamasakit. Yun yung pinakaayaw niya kasi yun yung pinakamasakit. Siyempre, sa edad niyang yun, Yeah. sobrang sakit. Tapos, sabi nung doktor, bawal i-video call. Nakiusap ako na, ma'am, kahit audio na lang. Kasi siguro sa kanya, pag sinasabi ko lang na mama, ay sabi ko, strong boy. Yung, siguro pag naririnig niya lang yung boses ko, kumakalma lang siya. Tapos pag tapos na, pag sinasabi ng doktor na, yay, tapos na, ay, good job boy, mga ganon. Siguro yung impact nun sa kanya is, wala man si mama, ganyan. Na ano pa rin. At saka yung sakripisyo ng mga kapatid ko, yung nanay ko, taga-Mantay doon, pabalik-balik sa ospital. Grabe din yun sa ano niya. Which is, ako talaga, Grateful ka. oo, tsaka tarantat talaga kasi ako. Isa yan sa pinag-aanohan namin magkakapatid eh. Ang ugali ko talaga, pag yung kinakabahan na tataranta. Nauna yung panic. Nauna yung panic, nagagalit. Yung sunod-sunod na ano, hindi sila makasingit sa akin. Yes, is, hindi ko talaga matanggal-tanggal sa ano ko yun, sa ano ko yun. Iyon yung pinag-aanohan namin magkakapatid na, nagagalit ka na naman, ganyan, ganyan, ganyan. Kasi wala akong may ambag eh. Sa akin kasi is, Wala ka kasing magawa. oo, wala akong magawa. Ang may gagawa ko lang is, pera lang. Suporta. Ganun lang. Suporta, tapos sila yung nandun na physical, ng mga ganun. Which is, minsan, nare-realize ko na ganun na, paano pag wala din sila? Oo, di ba? Sino mag-aano sa mga anak ko? Mabuti na lang nandyan sila. Oo. Na willing tumulong. Na talagang minsan naman, hindi talaga nagkakasundo, ganun. Minsan naman, oo, ganun naman talaga sa family. Which is grateful ako lagi sa kanila. Sa hipag ko, ganun din. Salamat. Kakabisita lang nila kay Yael nung nakaraan. Nung nabalitaan mo yung nangyari dun sa naging condition ng anak mo, napatanong ka ba sa Diyos? Bakit? Yeah, sobra. Nung galing ako kina Kuya Glenn, Nagalit ka ba? Nakaramdam ka ng galit? Or inis? Hindi or parang ako- unfair ang buhay? Parang gano'n. hindi ako galit, pero napapatanong ako. Kasi, nung galing ako kina Kuya Glenn, ayaw pa nila ako pauwiin eh. Kasi wala akong kasama sa bahay. Kasi yung kasama ko si Mel, nakabakasyon sa Pinas. Siguro naiisip nila Kuya Glenn, no, dito ka muna, parang maano ka, ganyan. Iniisip ko kasi, nahihiya din naman kasi ako. Siyempre, magtatawag ako ng madaling araw, magigising siya. Ayoko nang nakakaabala. Umuwi ako. Pagdating ko sa bahay, hindi ako makatulog. Wala pa akong tulog maayos niyan, ha? Wala akong tulog, hindi ako makatulog. Ang ginagawa ko, inaaliw ko yung sarili ko, naglilinis ng kung ano-ano. Kung ano lang, wala. And then, kasi meron akong every night na devotion, mga ganun. Ginagawa ko talaga yun. Tapos, minsan napapatanong na lang ako na sabi ko, bakit? Bakit ako na naman? Kasi kung alam mo yung buong kwento ko dati pa, kakatapos ko pa lang doon sa una. Parang walang katapusan, no? Oo, parang kumbaga, makakahinga na ako doon sa una kong problema. Akala mo tapos na, meron Oo, pa pala. akala ko tapos na eh. Patapos na eh. Tapos eto na naman. Mapapatanong ka na, sabi ko, marami pa namang mas masasamang tao. Bakit siya pa? Ang bata pa. Bakit siya pa? Pero mapapaisip ka na lang na, yun na yun yung sabi ko kasi na grateful pa rin ako. Bakit niya ako dinala dito? May rason. May rason. Lahat may rason. Ngayon, pag isa-isahin mo yung yung reason, ang dami. Una, nung marirealize mo yan, nalipat ako ng department. Nalipat yung shift leader ko. Nung department kasi namin na yun dati, pawala na yung overtime. Kasi puro karamihan na robot na. Tapos, yung shift leader ko, nalipat ng department. Nung nagbabawas na ng tao dun sa department namin, kasi more on na sa robot, nalipat ako dun sa kabilang department. Yung department na yun, maraming open ng overtime. Maraming overtime, ganun. Isa pa yan sa pinagpasa. Paano pag doon ako dati pa sa... Kung hindi ka nalipat. Hindi ako nalipat na yun. Paano yung sahod ko? At least yung ngayon, nung nilipat na ako ngayon, may mga overtime ako, nakakadagdag siya. Na ganun. Na which is, ang alam pa ng nanay ko, 100,000 yung sahod ko. Please.
Natatawa ako na ano kasi nga, yun yung alam nila. Pag Europe, 100,000 yung sahod mo. Euro daw eh. Oo, kasi euro eh. 100,000 yung sahod mo. Ganon. Yan yung isa pa sa pinagpasalamat ko na nung nalipat ako ng department, open yung overtime, nakakadagdag yun sa expenses ko para may padala sa Pilipinas. Which is nakakapagod, oo. Totoo yun. Pero, salamat Malaking pa bagay din. na Malaking bagay nakakadagdag. yun. Oo, malaking bagay yun. Para sa akin, para sa mga bata. Ganun. Kasi hindi lang naman yun iikot din kay Yael. Oo, more on siya. Kasi may sakit siya ngayon. Pero may mga kapatid May mga kapatid pa siya eh. Nag-aaral din. Mag-aaral na yun, mas malaking gastos. Palaki ng palaki yung bata, palaki ng palaki yung gastos. Yeah. Pahirap ng pahirap yung pag-budget. Diba? Ganun. Especially na kung ikaw lang ang lahat na sumusuporta. Yes, diba? lalo pag ako lang, ikaw lang. Kung wala kang katuwang, financially support, wala. Mahirap. Wala. Tsaka kung isa pa yan sa inaano ko ngayon, kung ang i-offer mo lang sa akin, emotional support, wag na yun. Kumbaga, tapos pag alam ko pa na mas malakas ako sa'yo, wag na, sa'yo na lang yun. Basta ang sa akin yun is gusto ko may peace ako ngayon. Kasi nakututok ako ngayon sa mga anak ko. Saan mo ngayon kinukuha ang peace na hinahanap mo? Ngayon, ito psychological to. Totoo to, kahit i-research nyo yan. Na nandito tayo sa abroad na work balance. Totoo yan na pag lumalabas ka sa nature, ganyan, lumabas ka lang yan, maglakad-lakad, makakalanghap ka lang ng hangin, or basta kahit saang place ka lang, na-absorb ng nature yun. Negative vibes mo. Na-absorb niya yun. Totoo yan. Kahit, isa yan sa napanood ko kay Pepe Herrera. Yan. Napanood ko yan sa vlog niya. Pero dati pa, na-search ko na yan dati. Napanood ko na lang ulit. Nasabi ko, ganun pala yun yung feeling na pag nakakalabas ka, pupunta ka man lang sa lake, sa Prague, or kahit saan, pag nakakaano ka pala, iba yung feeling mo na happy ka, positive vibes. Lalo pag nasa nature ka, na-detect pala yun ng nature. Ibibigay mo pala yung negative thoughts mo sa nature. So, ganun ang ginagawa mo pagka parang nai-stress ka, hindi ka mapakali, lumalabas ka, naglalakad-lakad ka. Yan. Nature. Yan ginagawa ko. O kaya nasa loob lang ako ng bahay, nanonood lang. Ganun. Yung mag-K-drama, pero ngayon, pakakatamaran ko na. Yun ang stress reliever mo. Yun, yung stress Kahit reliever. pa paano nakadivert. Kasi, aminin natin, yung mga ganyang problema, kailangan mo pa rin at least some sort of diversion. Yes. Para hindi ka lalo Ay, pangit naman na buong araw yun na lang iisipin mo, di ba? Oo. Ikaw rin na mahihirapan. Oo, tsaka hindi ka makakatulog. At saka, ang ano niyan, ikaw lang ang nagfa-function sa panahon ngayon, so kailangan ikaw mas strong. So kung hindi mo maalagaan yung sarili mo, paano na yung mga aasa sa'yo? Kailangan mo ingatan yung sarili mo lagi. Kaya ngayon, pag pagod ako, pag masama pakiramdam ko, stop ako. Hindi ko pinapwersa lagi yung sarili ko. Kasi natatakot ako magkasakit. Yeah. Kasi pag nagkasakit ka dito, ikaw lang. Ang ako pa naman, hindi ako sakitin, pero pag nagkasakit ako, nakahiga lang ako. Malala. Oo, yun yung weakness ko. Bago ako bibili ng sa akin, kailangan muna mauna yung mga anak mo. Napakabihira akong bibili ng gamit ko. Wala. Okay, yan. Common OFW story. Yan, oo. Siguro, ano ba? Wala eh. Hindi ka nagta-travel pa? Ay, oo. Asa yan? Oo. Nagta-travel kami ni Pero hindi naman madalas. Hindi naman madalas kasi wala tayong pera. Swerte na lang kung isang beses sa isang taon, no? Oo. Yun yung iipunin muna namin yung leisure namin. Yun yung ginagamit namin. Ay, yung benefits nyo. Yung benefits namin. Nice. Kaya akala nila ang dami namin pera. Akala nila yung nagta-travel. Ay, naku. Sa Walang leisure, yun lang. sa leisure lang po yun sa benefits. Yun pa yung ginagamit namin. Tapos, kakain lang kami ni Mel sa labas. Pagtapos magsimba, yun lang yung ano namin. Kasi, nung una ko, yun, nagbe-breakdown pa ako. Alam mo yun nila, Kuya Glenn, pag nagbe-breakdown ako, mag-iinuman lang kami, mga ganyan. Nung mga first year, mga gano'n namin dito. Inuman, hindi yan mawawala. As in, umiiyak ka mo yan lagi. As in, meron pa nga silang mga video na ganyan ako lagi. Pero ngayon, hindi na, tapos na ako sa part na yun. Graduate ka na? Graduate na ako sa ganun. Kumbaga, hindi na, siguro hindi bagay or hindi ko na siya, Priority. hindi na ako pwedeng maging ganun.
Hindi na ako, siguro na ano na rin ng panahon. Pinatibay na ng panahon. Siguro, ganun na yun. Pinatibay na ng panahon. I think yung mga ganyang problema natin, like, example ko na lang yun sa'yo, no? May magandang, ano yan, may magandang rason yan. Lagi ako naniniwala na meron at merong magandang patutunguhan yung mga bagay na yan. So, Amen. hindi man sa ngayon, but pagka look back ka sa future, Yeah. nasa future ka na, nag-look back ka ngayon, sa panahon na ngayon, marirealize mo na yung panahon na yun yung naghubog sa akin, Yes. yun yung talagang nagbago yung pananaw ko sa buhay, yun yung talagang mga bagay na nabago yung buhay ko. Parang ganun. Kumbaga, yung turn around ng buhay mo. malayo pa, pero malayo ka na. At tuloy ka lang, ganun. Kasi, lahat naman tayo nagbe-breakdown. May ano ka nun eh. May panahon ka na ganun. Meron pa rin naman ako ngayon. Pero hindi na ganun kadalas. Hindi na ganun kadalas. Tsaka, hindi na ako ganun ka, ano na, hindi lang ako replyan. Yung ngayon, minimize na yung tigbe-breakdown ko. Hindi lang ako replyan. Hindi lang masagot yung tawag ko. Isa na yun sa pinaka-ano ko. Very emotional na ako sa ganun. Na feeling ko, kasi nga, kahit yung mga anak ko, ngayon kasi iba na yung mga kabataan ngayon eh. Pagalitan mo lang sila, paano lang sila, feeling nila, aping-api na sila. Hindi yung kagaya sa atin dati na ano. Kaya nga, yung isang kapatid ko, sabi ng isang kapatid ko, sabayan mo sila. Kaso ang hirap pala sabayan. Kasi bukod sa malayo ka, hindi mo alam kung paano pagdisiplina ng nasa malayo. Kasi minsan, tatawagan mo sila ganyan, kahit nakikita na muna sa CCTV, hawak nila yung cellphone nila. Hindi sinasagot. Hindi sinasagot. Minsan, naka-DND pa ako. Hindi nila sinasagot. Siguro na ano na rin sila na naririndi ba? Or ang tawag, nakukulitan na sa akin. Which is, hindi nila yun alam na malaking bagay yun sa akin na gano'n. Na yung isang tawag, isang ano lang nila. At saka yung, siguro ngayon naiintindihan ko yung ibang nanay na OFW. Kung bakit maraming kabataan, mga anak nila lumalayo sa kanila. Na habang lumalaki sila, malayo yung yung magulang. Iba yung nasa paligid nila, yung upbringing sa kanila sa paligid nila. Yung mga friends nila, na-adapt nila yung ibang ugali. Which is normal naman sa kabataan ngayon. Siguro, ganun. Ikaw pala yung mag-a-adjust. Pero paano ka nga mag-a-adjust sa kanila? Nasa malayo ka. Yeah. Yun ang masakit na part ng pagiging Yes, magulang. yun yung masakit sa part ng Kasi pagiging wala ka magulang. ng control eh. Hindi mo na sila makokontrol. Hindi mo na sila, kahit makontrol mo man sila, hindi, ano yung salita lang eh. Hindi sapat. Hindi sapat yun sa kanila. So, paano nang ginagawa mo ngayon? Ano yung parang pangontra? Or paano yung ginagawa mong pagpapakalma para mawala yung worry sa'yo? Sa akin kasi is, tiwala naman kasi ako sa mga kasama niya sa bahay. Yung mga anak ko kasi puro babae yan eh. Isa pa yun sa kinakatakot ko, nasa Manila sila. May curfew ako sa kanila. Minsan may lumalagpas talaga. Mga ganun. Pagalitan mo kasi sila, sasama yung loob nila sa'yo. Tapos bubungangaan mo, syempre nanay tayo. Minsan nagiging dragon. Oo. Kasi ngayon lagi kong sinasabi sa kanila na wala namang magagalit na nanay pag hindi yan. Isa yan kung bakit nagagalit ang nanay. Nag-worry. Diba? Hindi, tapos nag-aantay lagi. Isa yan. Pero syempre, iba pa rin yung, siguro yung pagod ng mga kasama nila sa bahay, yung mga kapatid ko, mas pagod siguro yun, kakabunganga sa kanila. Kasi mga teenagers na sila eh. Yeah. Diba? Iba na yung takbo ngayon ng utak ng mga teenager, hindi kagaya sa din dati na, ganito ka lang May pwedeng takot umuwi, pa may kahit takot paano. pa. Yung isang tingin lang dati. Ngayon kasi, hindi naman sila napapalo. Wala. Yun, like, kaya nga sabi ko, dasal na lang siguro. Tsaka matatalino naman sila. Yung mga anak ko. Alam naman siguro nila yung tama at mali. Nakikita ko naman yun sa kanila. Siguro yung mga attitude lang nila ngayon, yung siguro na-adapt na lang nila sa mga paligid nila. Environment. Oo, magbabago pa naman yan. I'm sure magbabago yan. Kasi nasa stage pa lang sila ng enjoyment. Tapos Teenager yung, pa kasi. oo.
Nasa ganun pa silang stage. Which is napagdaanan ko naman dati. Mga ganun. Siguro yung sobrang luwag. Hindi ko alam kung sobrang luwag ba ako, sobrang strict. Kasi pag nagagalit ako, sabi nila, na ano na ako eh, pag nagagalit ako sa kanila, sumasama na yung loob nila sa akin eh. Hindi na ako sasagutin. Mga ganyan. Kahit i-chat mo, hindi na nila ako tiksisin. Paano ginagawa mo pagka parang ina-ignore ka nila? May CCTV kami. Doon ako nagsasalita. Okay, pakisagot. Ganun yung ginagawa ko. Magpakisagot. Mga ganun. Yan, tatawag na sila. Minsan, tatawag ka na nga sa kanila, kausap mo, pader, yung bubong, mga ganun. Ganun na. Hindi lang ako yung ganun, sigurong nanay. But it's Madami. better kaysa hindi mo sila kausap. Oo, mas ano naman ako kaysa yung hindi sila kakausap, mga ganun. Kasi pag hindi mo sila, tawag nun, hindi mo sila payagan, gagawa pa rin siguro yun ng mga yan paraan para makaalis. Ngayon hindi aalis, susunod na bukas aalis yan. Bigyan mo na lang sila ng curfew, ganun. Sabi nila, pagka teenager daw talaga, hindi mo na pwedeng kontrolin. Yan. Wala na talaga. Yan ang control. Nandiyan ka na lang sa hanggang guidance ka na lang. Pero hindi mo na sila pwedeng hawakan. Hindi mo na sila pwedeng... Hindi na. Sabayan. Yun nga yung sabi ng kapatid ko, sabayan mo sila. Hindi na yan pwede na yung bubunga-angaan mo. Hindi na yan uubra sa kanila. Hindi na yan uubra sa kanila. Tama yun, sabi mo na dasal na lang talaga. Kasi yun na lang yung ano. Oh, naniniwala ako sa dasal. Pagka, halimbawa, hindi pinagdadasal mo yung tao, kahit pa paano, hindi man yan ngayon, hindi man instant na pagdasal mo yung magbabago na yung pananaw niya sa buhay. Pero as time went by, darating at darating siya sa point na sasagutin yung dinadasal mo. Yeah, naniniwala ako dun. Sobra. Ganun ka-powerful ang prayer eh. Totoo. Yan yung inaano ko lagi sa kanila. At huwag silang magkasakit, mga ganun. Yun lang yun, isa lang yun. Yan lang yung lagi kong inaano sila sa kanila. Nasabi ko, hindi man nila ako na-appreciate ngayon na nandito. Kasi ang lagi nakatatak sa kanila, lagi akong galit eh. Ganun. Yung sa kanila ngayon na, mga ganun. More on, lagi akong galit. So, paano pa yung mga kapatid ko na araw-araw nila kasama? This was lalong galit. I think, part na rin yun because of yung dinadala ninyong problema. Siguro. Siguro ganun. Sana rin yun. I think, hindi ko alam ha, pero hindi rin ako sure, pero I think, yung challenge na meron ka ngayon, the reason why binigay yan sa'yo ni Lord, dahil may gusto siyang, siguro gusto kanyang i-align, something for you, not just for your kids. Amen. I think. Amen. Kasi, gaya ng kwento mo kanina, nung mga unang taon nyo, ay inom-inom kayo, di ba? Yeah, But right now, nung nangyari yan, talagang parang tinuro sa'yo ng Lord na kung ano yung pinaka-importante, doon ka mag-focus ngayon. Yeah, focus kami. At Parang saka yung, tinuruan kang mag-focus sa pinaka-importanteng bagay. yes. At saka yung pag-inom naman namin dati is, yung pantanggal stress mo na lang. Oo. Which is, ang pinagkaiba lang kasi noon is, tsaka sa ngayon kasi, parang nung una kasi is na-excite ka masyado sa dito. Na yung nga ganyan, may mga inuman. Na-excite ka sa mga ganun, na-excite ka sa mga friends, ganun. Isa pa yan sa na-realize ko dito. Na hindi lahat ng katrabaho mo, friends mo. Hindi lahat ng kasama mo, friends mo. Hindi lahat pwede mong pagkatiwalaan. Hindi lahat pwede mong pansinin, ganyan. Kailangan alam mo lahat. Hindi pala pwedeng ganun. Hanggat kaya mong umiwas ka. Yun yung ko ngayon. Hanggat kaya kong umiiwas ako. Sa mga inaano ko. Wala na akong pakialam kung ano sinasabi nila. Pili lang yung inaano ko ngayon. Sabi nga nila, di baling meron ka isa, dalawang kaibigan niya, basta totoo. Yes, At mo pagkakatiwalaan mo. Oo, totoo. Kesa yung marami kang kaibigan na hindi naman lahat. Oo. Tsaka kung ang dami, ang gulo. Totoo. Totoo yan, ang gulo. Ang gulo. Hindi, kumbaga, kaya siya magulo kasi may issue siya, lahat sa'yo kasali ka. Hindi ka na Tapos may sarili ka pa problema, no? Oo. Kaya ngayon, hindi, nag-cut ties talaga ako sa mga friends. Kahit mag-chat kayo sa akin, 2 to 3 days, mare-replyan kayo kung importante. Kung hindi ko talaga isusin. Kaya ngayon, isang friend ko sa Pinas, nagagalit na. Sabi niya, office mate ko dati. Sabi niya, ba't ganyan ka na? Lagi ka pinapaliwanag ko sa kanya, wala na akong energy magkwento. Itutulog ko na kahit di ako makatulog. Pinipilit ko makatulog. Kasi may problema ako sa pagtulog eh. Ang shift pa naman namin, gabi, umaga. Alternate. Shifting. Oo, mga ganun yung shift namin.
Di ba? Minsan bangag ka na, hirap ka na paano mo labanan yung antok mo. Wala ka ng energy makipagkwentuhan, mga ganun. Kung meron doon na lang siguro sa trabaho, mga ganun. Hindi naman yun nawawala. Yeah. Yeah. Pero yung maraming friends, hindi na. Hindi sa ayoko, pero wala akong energy na. Nagpumapansin, pero wala na akong energy. Meron ka talaga mas pina-priority ngayon. I think, binigyan ka talaga ng some sort of meaning sa buhay. Kaya ka binigyan ka ng ganyan. Alam mo, the first time na sinabi ni Glenn na ganyan yung storya mo, sabi ko, parang, during that time kasi, i-share ko lang mabilisan. During that time kasi, na may pinoproblema ako. Siyempre, may kanya-kanya naman tayong problema, di ba? It's something na hindi ako nakakatulog, dinadala ko talaga. But nung sinabi ni Glenn yun sa'yo, sa anak mo, biglang parang nagbago yung pananaw ko sa buhay. Kasi sabi ko, oh my gosh. Sabi ko, Meron pa mas may malala. worst pa sa akin. Yeah. Ako, problemado because of what? Ganito? Pero siya, may sakit yung anak niya nasa Pilipinas. So, Oo. mas worse pa sa scenario. Tapos ako, hindi ako nakakatulog. Parang nagkaroon ako ng kahit pa paano sense of peace. Na, thank God. Malusog ako, wala akong sakit. Walang sakit ang pamilya ko. Walang safe sila, kumbaga. So, parang it's something na pinagpasalamat ko in an instant. And immediately, after that, nung nangyari yon, nakatulog ako. Yeah. Parang nandun talaga yung peace. Kaya sabi ko, yung storya mo, it's not just an ordinary story. It is something that will inspire other people. Hindi man ngayon, or maybe can relate, na probably same scenario na sa'yo, na nawawala na ng pag-asa. But because of what you're showing right now, na ganyan yung strength mo, Yes. nagkakaroon sila ng idea na, uy, kung halimbawa man same scenario kayo, ma-realize niya na pwede pala na kahit papano siya nga nagawa niya, ako rin magagawa ko yung ganun. Parang ganun. May inspire sila, ma-motivate sila na mag-move forward or ma-overcome yung problema na dinadala nila ngayon. Sa akin kasi, hindi ko na siya iniisip na problema na lang. Problema na siya, ganun. Kumbaga, totoo yan yung inano nila na yung problema mo, gawin mong blessing sa'yo. Kasi alam mo bakit? Maging thank you ka sa problema mo. Bakit? Mas napapalapit ka kay Lord. Ganyan. Ay, hindi ko bagay magsalita about kay Lord, pero Diyos ko, Hindi po kami mga perfecto for malapit po ako. Hindi lang halata. Pero yun, yung faith mo, totoo yun. Uhubugin talaga. Huhubugin ka. Hindi ka pwedeng umiyak na lang sa isang tabi. Hindi pwede. Although, ganun yung nangyari sa akin before na umiiyak ka. So, walang naitulong yun sa akin. Napagod lang ako. Walang masama. Walang masama na damdamin mo yung sakit, yung hirap, yung pagod. Walang masama doon. In fact, mas makakatulong yun. Kasi the fact na denial ka sa scenario, sa situation mo, doon ka mas lalong mahihirapan mag-move forward. Yes, isa pa yan. Hindi ko alam kung anong verse sa Bible yan. All things work out for good. Yes. Amen. So, kung ano man yung mga pinagdaraanan natin ngayon, Yes. meron at merong magandang rason yan. Oo, magpasalamat tayo lagi. Ganun. Kasi, ako, kaya ko pa mag-provide na ganun yung ng anak ko. Paano pa yung iba na nandun na may worse pa na sakit. Tapos walang income, walang umaasa na lang sa baka sabi ko nga kung nasa Pinas ako, baka nagpakamatay na ako eh. Kasi yung una, nung nalaman ko yun, bakit yung anak ko? Pwede naman ako, pwede naman yung may mga masamang tao, mga ganun. Yeah. Yun yung iniisip ko noon, pero na pa rin sa akin na thankful pa rin ako kasi nilagay ako yun nga, ulit-ulitin ko, thank you pa rin ako, grateful pa rin ako, ba't ako nandito. Although nakakapagod sobra. Yeah. Nakakapagod. Yung time na kung pwede lang umuwi ka na sa Pinas. Kasi kailangan ko makasama yung anak ko, kailangan niya ako. Di ba? Ang dami nagtatanong sa akin nung may nakaalam na about sa problema doon sa anak ko, nangyari sa anak ko. Umuwi ka. Madali sa'yo magsabi umuwi eh. Yeah. Hindi ko naman pwedeng umuwi na pupunta ako doon, iyayakap ako doon. Paano yung mga financial, paano yung araw-araw namin, paano yung, ang daming paano. Hindi ka pwedeng umasa sa pamilya mo lang, hindi ka pwedeng umasa sa mga kamag-anak. Hindi ka pwede, kasi solo mo ngayon eh. Yeah.
hindi kanila, Sa'yo lahat nakaasa. oo, hindi pwedeng, anong sabihin, hindi Para mo, ma-carried away emotionally. oo, hindi pwede na humingi ka ng tulong sa kanya pero hindi niya sinasabi. Meron din siyang malalang Yeah. problema. Hindi ka pwedeng humingi kung pwede lang ng tulong, ganyan-ganyan. Kung may tutulong man, nagpapasalamat ako, ganun. Pero yung, siguro pag hindi ko na kaya, siguro doon na ako talagang mag-aas ng help talaga. Kasi iniisip ko, hindi lahat pare-pareho ng sitwasyon sa buhay. Sa hirap sa Pinas ngayon, sa kuryente, yung kuryente Sa na lang, gas. sa gas. Diyos ko, di ba? Hindi mo maano lahat ngayon ng tao. Kumbaga, kinakaya mo hanggat kaya mo. Kinakaya ko hanggat kaya ko. Kinakaya ko and naniniwala ako sa provider ko. Yeah. Yes, hanggat malakas ako, yun yung inaano ko. Sabi ko matapos lang yun kaya sa anak ko. Alam mo nung minsan, nung una, kasi sa public hospital sa Pinas, siguro sa dami ng pasyente, ganyan, maawa ka sa mga pasyente doon kasi umaasa sila sa yung walang babayaran sa Pinas, pipila ng maaga, matatapos gabi na. Isa yun sa pinagkaiba ng, ano ba term doon? Yung government natin, system, may i-compare mo siya dito. Na bakit hindi maibigay yung ganong sistema sa Pilipinas na meron tayo dito? 'Di ba? Yung minsan mapapatanong ka na, ang unfair minsan. Kumbaga, nung nandito ka na as an OFW, nagbabayad ka ng malaking tax, pero na-experience mo lahat ng benefits na meron Parang tayo. worth it na magbayad ka ng Worth tax. it na magbayad ka ng tax. Di ba? Doon ka ang unfair ng buhay sa Pilipinas na doon ang laki na ng tax natin. Tapos mapupunta lang sa mayayaman. Tapos makikita mo yung mga pasyente. Kasi nakikita ko yung mga pasyente na katabi ng mga anak Maawa ko. ka talaga. Maawa ka eh. Sa cancer center doon sa Rizal, humihingi ng, parang kung gusto niyo pang makabawas ng gastos, kumuha kayo ng PWD card. Oh. Parang required yun, parang benefits yun sa mga cancer na meron silang PWD, kaya yung mga cancer patients. Yung kapatid ko, nilakad yan. Naka-admit yung anak ko sa hospital. Yung kapatid ko, nilakad yung PWD niya. Pumila ng maaga, yung kapatid ko, para makakuha ng certificate na ganun nga, pinakita na yung requirements. Kailangan lang ng pirma ng doktor. Patunay na na PWD nga siya, na cancer patient siya. Kasama na yung mga requirements. Tinawag na nung ayaw pa rin pirmahan, ayaw pa rin siya bigyan ng PWD card. Kasi nasa hospital yung anak ko, kailangan niya check upin ulit. Kailangan niya makita na cancer talaga siya. Eh, nandun na nga siya naka-admit, hindi siya bibigyan ng PWD card. Ganon kahirap kumuha ng benefits sa Pilipinas. Ganon. Kumbaga, kaya naman niyang ibigay kasi nakikita mo na, may papel na, may ano na. Lahat ng kailangan, binigay na nga. Kaso, ang gusto ng doktor is requirement yun sa kanila. Yeah. Na kailangan physical, nandun yung pasyente, check upin niya. Hindi pwede yung ganon nga. Isa yun sa, ang hirap-hirap umano sa Pilipinas. Yeah. Sobra. Well, we'll never know. Baka natapat ka sa hospital na gano'n. Ganun. Pero nagpapasalamat ako na gano'n na ang inaano ko nga is, in-example ko lang yung situation namin na Yung mga ganun gano'ng siya. struggle. May ganun struggle na gano'n na hindi lang kami. Kumbaga, meron pang mas worse. Ganun. Kumbaga, ang magiging scenario pa ng iba, pumila ng maaga hanggang hapon. Kumbaga, doon pa rin sila nag-aantay hanggang ma-cure sila para lang libre ba, makabawas sa expenses. Mga ganun. Na, sabi ko nga na pwede naman sanang ganito, ganyan, di ba? Kumbaga kung nasa ibang bansa ka na, ma-appreciate mo na yung tax mo, yung benefits mo. Sana sa Pinas, no, yung mga lumalapit sa gobyerno, sa mga nasa hospital facilities, sana bigyan din nila ng konting some sort of gaan sa mga pasyente. Kasi given the fact na meron na silang karamdaman, sana kahit papano makadagdag sila na makapagaan ng loob ng mga pasyente through helping, through yung kung ano man yung magagawa nila. Yes, diba? and Huwag na sana pahirapan. Yes, and nagpapasalamat naman ako sa mga nurse and doctor nung anak ko
napaka-jolly nila sa anak ko na ganun. Pag nakikita nila na ganun, yung, kumbaga, pinapagaan ng araw nila, yun nga yung sabi ko na natutrauma na nga lang yung anak ko dahil sa ganun. Ang inaano ko na lang is, yung mga ibang pasyente pa na may mas malala pa. Yun nga, Na ganun, kawawa. sa dami, Maawa ka sa sitwasyon oo, nila. sa dami ng pasyente na sa Pilipinas, kunti na lang yung mga, ano yun, nasa healthcare natin, yung mga nurse, mga doktor. Nagsisipag-alisan. Nagsisipag-alisan na kunti na lang, hindi nila lahat na-accommodate, and nakakaawa talaga yung mga ganun. Yan. Isa pa yan sa, ano natin, sa Pilipinas. Yung Kaya nga sana, ang hirap talagang magkasakit. hirap magkasakit, Mahirap. iwasan natin magkasakit. Yung pera, makita mo lang yan, pero pag nagkasakit ka, opera. Yung pera mo naging opera. Hindi lang pera, pati yung katawan mo. Siyempre, Katawan mo. mababago at mababago na rin. Di ba? Oo. Somewhat, nakaka-relate ako sa'yo. Kasi, nung mga first 2 years pa, 2019, kailan ba nagka-COVID? 2021? COVID? 21, I 21. think. 2 years ako doon dito. First 2 years ko, halos same tayo na hayahay lang, inom-inom, ganyan. Pero, nung ika-second year ko, yung COVID, nagkasakit yung mother ko and yung grandmother ko. Nakapangalan kasi ako sa grandmother. So, during that time, COVID is sobrang stricto, di ba? Lockdown. Tapos, Walang trabaho. yung mga, sabi nila, yung mga pinapasok sa hospital, hindi na nakakalabas. Yes. Sunog na, baga. So, during that time, nagtatanong ako, parang questionable sa akin, bakit kaya napunta sa Europe? Parang struggling na rin ako sa ALSA kasi yung sahod namin hindi naman kataasan nun. 15,000 per month. Anong ano mo doon sa 15,000? So, mababa. Kumbaga, hindi ganun ka favorable sa akin. Pero, nung nagka-COVID, doon ko na-realize na ito pala yung rason kung bakit ako pinadala dito. Yeah. Kasi, nung COVID, sa Pilipinas, shutdown lahat, walang trabaho, walang income. Ako dito, diretso, continuous kami. And then, yung mga naunang batch sa akin, ibang company sila. Taiwan, dito, sa Poland, mga kaibigan ko, shutdown yung mga company nila because of COVID. Lockdown din. So, hindi sila nagtatrabaho. But ako, continuous. So, sabi ko, ito pala yung rason kung bakit niya ako pinadala diba? dito. Para may pang-suporta ako sa pamilya ko in Yes, times totoo. of ganyang COVID. Kasi unpredictable talaga yung buhay. Hindi mo alam kung ano pwede mangyari. Yan, totoo yan. Yeah. Di mo ano, kagaya nung sa amin nangyari, ang lakas-lakas ng anak ko. Diba, walang, ano yan, bigla na lang ganun. Pagka-laboratory test, lahat ng test, yan na, pak, tapos halos gumuho na yung ano namin, mundo ko noon, gaganon. Pero I like your perspective na grateful ka despite of. Malaking bagay yung grateful at na-appreciate mo yung bagay na meron ka ngayon. Malaking impact yun sa pananaw mo sa buhay. Yes, kasi kung inaano mo lahat ng negative thoughts ka kasi, negative din yung magiging action mo. Isa yan sa inaano ko lagi, dapat positive, ano ka lagi, positive thoughts, positive thinkers ka para aura mo, positive din, action mo, tsaka yung magiging thinking mo, positive din. At saka iba yung sense of joy mo kung ikaw ay nakakapagdala ng positive vibes sa tao despite of kung ano meron ka ngayon. Yeah, oo, Yes, yan yung parang lagi may nilang problema ako sinasabi. pero positive vibes ang binibigay ko sa tao. Parang okay na ako doon. Parang nakakatuwa na yung ganun. Oo, yan yung isa sa inaano nila sa akin na, bakit lagi ka pa rin nakatawa, lagi kang kahit nga may sakit ako, yung sakit ulo ko, yung isang shift leader ko dati, masakit na ulo ko, sabi, masakit ulo, ba't ka tumatawa? hindi ko may ano kasi na, kailangan kong ano, kasi nga, hindi ko masakit ulo ko, tapos iiyakan ko. Para saan? Para ganun. Kumbaga nakikita lang nila ako na, maano lang yung aura ko, mga ganun. Pero, meron din akong araw na malungkot din ako na hindi nyo lang ako nakikita. Hindi ko lang pinapakita yun. Yeah. Hindi ko lang pinapakita yun. Siyempre, pag nasa loob na ako ng room, ganun, pag kami na lang ni Mel, tahimik lang. Ganun. Ganun lang ako. Basta ako, naniniwala din kasi ako na yung mga negative vibes mo, pwede mo namang i-share na lang yan sa iilang tao. Yes. Huwag mo na i-share sa social media. Kasi una-una sa lahat, problema lang din yung makukuha mo dyan. Oo, tsaka hindi nakakatulong. Yun, hindi pa nakakatulong. Hindi nakakatulong. Pag-uusapan nga lang, dami pang evil eye. Dami pang evil eye dyan, di ba? So, mas maganda talaga yung sinishare. Mga positive lang, bahala kayo dyan. Basta ako mag-share positive. Positive vibe. Pili lang talaga ako ngayon. Pili lang. Tsaka kung may kausap man lang ako ngayon, isang tao lang, dalawa, tapos na.
Yeah. Pag hindi importante, na, maubos energy natin dyan. So maraming salamat Ate Jen. Lagi talaga kami naniniwala na bawat istorya ng tao meron talagang inspirasyon yan. It's a positive vibe na galing sa'yo. Yes. So sa mga problemado dyan, please. Please lang. Pakinggan nyo yung storya ni Ate Jen and somehow, sana ma-realize nyo kung gaano kaswerte at gaano kayo dapat maging grateful sa kung anong meron tayo ngayon. Hindi lahat ng tao ay merong ganyang sitwasyon. Totoo Diba? yan. The fact na buhay ka, nagtatrabaho ka, malusog ka, kumakain ka, something na kailangan nating ipagpasalamat sa araw-araw. Yes. Thank you. Yung grateful ka lagi sa maliit na bagay. Importante yun. Kasi dapat mag-uumpisa ka lagi maging grateful sa maliit. Kasi doon pa lang sa maliit na yun, marunong ka na magpasalamat. Bibigyan ka pa ng mas malaki. Kasi kung sa maliit pa lang, marunong, Di mo na-appreciate. Paano ka bibigyan ng malaki? Yeah. Huwag mo nang hintayin yung malaking biyaya para bago ka magpasalamat. Bago ka magpasalamat. Yan yung inaano mo palagi. And it's a secret for happiness. Yes. Kung marunong kang maging grateful sa maliliit na bagay, lahat ng bagay na makikita mo, magiging grateful ka na. Oh, thank you. Oo nga. So, totoo yun. Madali kang makukuha ng ligaya sa buhay. Hindi man yung ligaya na ano. Oo, tsaka bawasan lagi mag-rants. Isa pa yan. Yung magra-rants ka lagi, puro reklamo, ganyan. Noong una, ganun talaga ako. Pero naano ko na yun, baga nagbabawas-bawasan ka na. Babawasan ko. Nagra-rants man ako, sa isang tao ko na lang nirants. Para kawawa naman. Bala ka dyan, mag-taste ka. Dapat nabibigyan mo sila ng hint. Magrarant ako ngayon, wag ka magra-reklamo, ha? Basta gano'n. Siyempre, pagod ka din. Kailangan mo din, Yeah. Pero pili, yun na lang yung inano ko, pili. Tsaka, pinoprotektahan mo na rin yung peace mo. Meron ka bang isang advice or payo sa mga kapwa natin OFW dyan, nanay, or maybe may similar or makaka-relate man sa'yo, advice sa kanila? Mahina ako sa ganito magbigay ng advice. Isa-chat GPT natin. Pero, sa akin, based sa experience ko na lang, tuloy mo lang yung lahat ng gagawin mo, maliit man yan, mag-pray ka lagi. Kung alam mo sarili mo na kaya mo, ituloy mo. At saka, ano pa ba? Yung maging grateful, number one, yun yung lagi kong ginagawa. And, trust the process. Everything will work lagi. out for good. Trust the process. Yan yung lagi. Huwag kang magmadali. At saka, ano pa ba? Huwag mawala ng pananampalataya. Huwag kang mawawala ng palataya. And, tiyagaan lang. Yung pagod, nandyan na yan eh. Yun na yun. Tiyaga, pagod. Yun na yun. Yun na lang yung kaya kong ibigay. Marami kang matutulungan for sure. Marami may inspire sa'yo. Maraming mamomotivate dahil sa storya mo. So thank you. Salamat. Thank you for sharing. Yes. Thank you for allowing us to share your story dito sa Diary of an OFW. Oo, at Alam kong hindi yan madali para sa'yo. ba? Kailangan ng Ilang beses. pasahan. Pero nakarating tayo. So, Natuloy din. Natuloy so din. maraming salamat, Ate Jen. So, once again, sa lahat ng mga kapwa natin na OFW, laban lang. Kasi hindi natin alam man ngayon ang nagiging rason. But sooner or later, marirealize natin kung ano yung pinagdadaan natin ngayon ay may magandang patutunguhan in the future. Yes, amen. So, maraming salamat sa panonood at sa pag-antabay. Huwag niyo kalimutan kaming i-follow, subscribe sa YouTube, Facebook, Instagram, and TikTok. At huwag niyong kalimutan na i-follow kami sa ibang social media platform para updated kayo sa mga ina-update namin storya kagaya ng kay Ate Jen. So hanggang sa muli, dito lang sa Diary of an OFW kung saan ito ang kwento nyo.